know where they are from. So David's young men turned to their heels and went back. And they came and told him all these words. Then David said to his men, every man gird on his sword. So every man girded on his sword, and David also girded on his sword. And about 400 men went with David, and 200 stayed with the supplies. Now one of the young men told Abigail, Nabal's wife, saying, look, David sent messengers from the wilderness to greet our master, and he reviled him. But the men were very good to us, and we were not hurt, nor did we miss anything as long as we accompanied them when we were in the fields. They were a wall to us, both by night and day. All the time we were with them, keeping the ship. Now therefore, know and consider what you will do. For harm is determined against our master and against all his household. For he is such a scoundrel that one cannot speak to him. Then Abigail made haste and took 200 loaves of bread, 2 skins of wine, and 5 sheep already dressed, 5 seahs of roasted grain, 100 clusters of raisins, and 200 cakes of figs, and loaded them on donkeys. And she said to her servants, go on before me, I am coming after you. But she did not tell her husband Nabal. So it was as she rode on the donkey that she went down under cover of the hill. And there were David and his men coming down toward her, and she met them. Now when David had said, surely in vain I have protected all that this fellow has in the wilderness, so that nothing was missed of all that belongs to him, and he has repaid me evil for good. May God do so and more also to the enemies of David, if I leave one male of all who belong to him by morning light. Now when Abigail saw David, she dismounted quickly from the donkey, fell on her face before David, and bowed down to the ground. So she fell at his feet and said, on me, my Lord, on me, let this iniquity be. And please let your maidservant speak in your ears, and hear the words of your maidservant. Please let not my Lord regard this scoundrel Nabal, for as his name is, so is he. Nabal is his name, and folly is with him. But I, your maidservant, did not see the young man of my Lord whom you sent. Now therefore, my Lord, as the Lord lives, and as your soul lives, since the Lord has held you back from coming to bloodshed, and from avenging yourself with your own hand, now then, let your enemies and those who seek harm for my Lord be as Nabal. And now, this present which your maidservant has brought to my Lord, let it be given to the young men who follow my Lord. Please forgive the trespass of your maidservant, for the Lord will certainly make for my Lord an enduring house, because my Lord fights the battles of the Lord, and evil is not found in you throughout your days. Yet a man has risen to pursue you and seek your life, but the life of my Lord shall be bound in the bundle of the living with the Lord your God. And the lives of your enemies he shall sling out as from the pocket of a sling. And it shall come to pass, when the Lord has done for my Lord according to all the good that he has spoken concerning you, and has appointed you ruler over Israel, that this will be no grief to you, nor offense of heart to my Lord, either that you have shed blood without cause, or that my Lord has avenged himself. But when the Lord has dealt well with my Lord, then remember your maidservant. Then David said to Abigail, blessed is the Lord God of Israel, who sent you this day to me. And blessed is your advice, and blessed are you, because you have kept me this day from coming to bloodshed, and from avenging myself with my own hand. For indeed, as the Lord God of Israel lives, who has kept me back from hurting you, unless you had hurried come to me to meet me, surely by morning light no males would have been left to Nabal. So David received from her hand what she had brought him, and said to her, go up in peace to your house. See, I have heeded your voice and respected your person. Now Abigail went to Nabal, and there he was, holding a feast in his house, like the feast of a king. And Nabal's heart was merry within him, for he was very drunk. Therefore she told him nothing, little or much, until morning light. So it was in the morning
when the wine had gone out from Nabal, and his wife had told him these things, that his heart died within him, and it became like a stone. Then it happened after about 10 days that the Lord struck Nabal, and he died. Blessed be the word of the Lord. Okay, if we want to be good husbands and fathers, and if we want to disciple other men to become like us, then we should learn from Nabal, whose name literally means falling. Kung gusto natin po na maging mabuting ama, at tayo makapag-disipulo rin ng mga lalaki na magiging mabuting ama rin, matuto po tayo sa kamalian ni Nabal. Siya po ay isang successful businessman. Sabi po ng ating binasa, siya po ay napaka-yaman. And he owned 3,000 sheep and then as well 1,000 goats. Siya po ay napakayaman, sabi po sa salita ng Panginoon. Well, you see, somebody has said that there are 4 kinds of riches. Number 1, riches in what you have. Yun po ay yung kayamanan kung ano yung meron ka. Ikalawa, riches in what you do. Kayamanan kung ano yung mga nagawa mo na. Katlo, riches in what you know. Kayamanan sa kaalaman. Kaapat, riches in what you are. Kayamanan kung ano ka. Kayamanan sa iyong pagkatao. And seemingly Nabal only possessed, the lowest kind of riches. Yung riches na kung meron kang yung tinataglay, yung possession. Bakit siya lowest type of riches? Because you cannot bring it into eternity. May iwan po nating lahat yan. Nothing of this world will inherit eternity. Physical material things will not inherit eternity. Kaya po yun yung pinakamababang kayamanan na meron tayo. Ano yung ating pagkatao, yung ating nagawa sa ating kapwa, sa pangalan ng Panginoong Hesus, susunod po sa atin yun, sa walang hanggan, sapagkat doon tayo gagantimpalaan ng ating Panginoon. In verse 3, as we read, we learned that Nabal, though he was a very rich man, was a harsh and terrible man. He was evil in his doings. In verse 3, siya po ay masungit. Yan. Hindi po ako yan. At masama sa kanyang mga gawa. He was the kind of one that no one really wants to be around. Siya po ay isang tao na ayaw mong makatabi. Baka masungitan ka po. Sabi nga sa Bible, do not be a friend of an angry man, or he might be able to impart his anger. Totoo po yun. Alam niyo po, yung mga ugali ng tao ay nakakahawa. Minsan, rinig natin nagko-komento, mga tao, sabi nila, bakit nagkaganyan yan? Hindi naman dating madamot yan. Nahawahan ang pagkamaramot siguro. Hindi naman dating mainitin ang ulo niyan. Bakit mainit na ang ulo niya lagi ngayon? Naalala po natin yung sinabi ng Panginoong Hesus, ang material riches ay nagiging obstacle kung minsan para tayo ay mapalapit sa Diyos at sa Kanyang kaharian. Sa Matthew 19, verse 23, sinabi ni Jesus sa Kanyang mga alagad, katotohanan sinasabi ko sa inyo, mahirap na makapasok ang isang taong mayaman sa kaharian ng langit. Mahirap po makapasok. Hindi imposible, pero mahirap makapasok. Well, it is not impossible to be rich and at the same time to be able to enter the kingdom of God. It is not impossible for us na maranasan natin tayo lumalakad na malapit sa Panginoon kahit po tayo ay may pera. Kaya lang mahirap. Hindi ko alam kung bakit. Can I explain it? Bakit pagka meron kang pera, men feel more confident. Ang mga tao po ay medyo mayroong kumpiyansa sa kanilang sarili. Meron silang dating. Ang kanilang arrival ay ibang klase pagka meron po silang kaunti sa kanilang bulsa. Yun ang tao. Siguro dahil sa ating propensity to the material things of life, yung ating tendency rather na mag-incline tayo, yung trust natin, yung confidence natin sa mga bagay ng sanlibutan ito. Kaya pagka may pera ang tao, mag-iba po siyang mag-aasta. But it's not impossible, to be rich and at the same time to be a kind person. At nakakakita rin tayo niyan. And today, I prayed for the family of a dead father. Isang pamilya na namatay na lalaki na. Pinalala sa akin ng Panginoon yung kanyang mga anak.
na naiwan niya. Totally, ulila na po. Ito, wala ng nanay, wala ng tatay. You know, that dead man did something to me. That was very good. Isang araw po, ako nagtuturo ng Sunday school natin many years ago. Maybe 1988, 1989. Ano po. And, you know, at the time, si Nico po ang aming baby noon. At madalas po ako maglaba ng lampin ni Nico. Hindi ko alam kung may naglalaba pa ng lampin niya dito. Mukhang puro na lang tayo Pampers yata ngayon. You know, and I really pray to the Lord. Medyo nahihirapan ako noon. Mga nakaranas po ng paglalaba ng lampin, na may pupo ng mga bata, alam niyo yung sinasabi ko. Ako nanalangin my heart, Lord. At that time, wala pa kami washing machine, ni Sister Linda. And so I was praying to the Lord, pwede po ba makahingi ng washing machine? You know, I was teaching Sunday school. This man dropped by our church. Hindi po siya taga-church natin noon. He dropped by our church at humingi po siya ng dispensa dahil he was on his way to some place. At sabi niya, Brother Edwin, sandali lang ito, halika, sandali. Sabi niya. So pinaabala niya po ako habang ako nagtuturo ng Sunday school. And he gave me an envelope of money. Binigyan niya po ako ng isang envelope ng pera na ang halaga po nakalagay doon ay tamang-tama pong pambili ng washing machine at may sukli pang kaunti. Na meron pong kaya yung taong yon, pero maganda yung kanyang puso. Siya po ay mapagbigay, siya po ay hindi nagmamalaki sa inabot niya sa kanyang buhay. Maraming tao po pong ganyan. Ano po? Lalo sa mga Kristiyano. If one is to be godly man, one of the key things there must be in the heart of a rich man is generosity. Kung pa kayo pinagpala na ng Diyos, yung po mga nanalangin na yumaman dito, and I'm sure kahit hindi kayo nanalangin, gusto nyo yumaman, di ba? Gusto yung pagpalain kayo ng Panginoon. Habang kayo ay patungo pa lamang doon sa abundansya o kasaganaan, matutunan po tayo maging giver, maging generous. Alam nyo, at ito po, sabihin ko, ay isang warning doon. Alam nyo, kung hindi kayo nagtatights habang dito kayo sa Pilipinas, hindi rin po kayo magtatights pag kayo nasa abroad na. Lalong hindi kayo magtatights. Kaya kung practicein po natin yung ating tithing sa maliit po nating mga sweldo, paglaki po ng sweldo natin, magtatights pa rin tayo. Because it is our sacred duty to do so. Tayo po ay nagkakaloob sa Panginoon. Isipin natin, hindi niya kailangan yung ating kaloob. Pero bakit niya iniutos yun? Simula pa man, sa lumang tipan, ay sinabi niya na po sa atin, ang pag-iika po. At si Jacob mismo, nagsabi niya, Lord, if you will bless me, I will give all the tenth of my belongings, all of the 10% of what I will own, I will give back to you. Likewise, si Abraham po, on his own volition, binigay niya po yung kanyang tithes kay Melchizedek. So it is something that we need to develop in our life. Yung pong spirit of giving, sana po ay dumating sa atin. When David asked food for his warriors, Nabal refused to help and even insulted David. Hindi na nga siya nagbigay, siya po ay nag-insulto pa kay Haring David. Sinagot ni Nabal ang mga lingkod ni David at nagsabi, sino si David? And who is David? And who is the son of Jesse? Well, of course, he knows who was David. Alam niya po kung sino si David. Alam niya kung sino si Jesse. For all of Israel knew who David was. That he was the young guy who killed Goliath. Hindi pwedeng hindi niya alam si David because David was a savior of Israel. You see, he didn't care about others because he was, rich, and he was focused totally on himself. Hindi po siya nagmamalasakit sa iba kasi nga ang kanyang paningin ay nakatingin lamang sa kanya. At yun po ang nangyayari kuminsan pagka umaasenso po ang tao. Hindi niya po pinansin o binigyan ng halaga o kinilala yung mga serbisyo, quote-unquote, mga serbisyo ni David para sa kanya. At in-enumerate sa atin nung kanyang tauhan kung paano David and his company of men, about 600 men, they were walled to us. Sabi niya, sila ay mga bakod para sa amin. Nothing was stolen, nothing was lost as long as we kept along with them. Sabi po ng kanyang tauhan sa kanyang asawang si Abigail. So what things can we possibly glean from the story of this foolish man Nabal?
Three things po. Una, good husband or father listens to wise counsel, including that of his wife and other mature and experienced individuals as well. So, una po, yung asawang lalaki, yung, wala po kasing husband na counterpart sa Tagalog, asawang lalaki, mahaba. Yung lalaki lang, tatawagin natin. Siya po ay kinakailangang makinig sa mabuting payo ng mga tao. Lalo-lalo na kasama ang kanyang asawa. Because Nabal's reputation was that nobody would speak or can speak into his life. Not even his own wife. Napansin niyo ba, noong nalaman ni Nabal at ni Abigail yung problema rito, hindi na po siya nagpaalam. Bakit po siya magpapaalam? Alam na nga hindi makikinig sa kanya yung asawa niya. Eh nanganganib na mismo ang buhay ng kanyang asawa. Kaya hindi na po siya nagpaalam. Isaiah, 1 Samuel 25 and 17. Sabi po, ang testimony po ng alagad o yung bataan nila is that for he is such a scoundrel that one cannot speak to him. Nung siya po ay nagsusumbong kay Abigail, siya po ay isang hamak. Bakit translator dito ay hamak? Anyway, scoundrel. Ano po? Sino man hindi makapakiusap sa kanya. Pero pag tinignan natin yung verse where the Bible presents Abigail to be an intelligent, wise person and beautiful at that. So beauty pageant si Abigail. No? Siya po ay with beauty and brain. No? Meron siyang kagandahan, meron pa siyang katalinuhan. Last year, I met, the Miss Singapore. Mrs. Singapore. Na-meet ko po. Nung punta ako sa Singapore, last year, na-meet ko yung Mrs. Singapore nila. Hindi ko alam kung Mrs. Singapore pa siya. Mrs. na siya, pero pagkaganda-ganda pa niya, asawa po siya ng isang piloto. Sabi ko, maganda pala talaga yung mga beauty queen. Siguro itong si Abigail ay ganoon din. Napakaganda po niya. At pinakita sa atin ng Bible, sabi, ang pangalan niya, verse 3, ang pangalan ng lalaki Nabal at ang pangalan ng kanyang asawa ay Abigail, na babae matalino at may magandang pagmumukha. Now, you may say, how can an intelligent and beautiful lady end up, with a scoundrel and foolish man Nabal? Arranged marriages. Mga unang panahon, di po ba, ina-arrange lang nila yung mga marriages? Siguro mga magulang ni Abigail ay security ang habol nila sa kanilang, and by the way, this continues on, lalo na sa India, yung mga arranged marriages. In fact, when I was in India years and years ago, pag tumingin ka po sa classified ad section ng kanilang dyaryo, nandoon po yung mga magulang siguro naglalagay doon, parang profile ng kanilang mga anak. Babae, lalaki. Lalagay po yung profile doon. Parang yung mga naghahanap ng asawa, titingin lang sila doon. Titingin nila yung educational profile, saka kung mga children sila. So yun, siguro kukontakin sila, pag-meet yung mga magulang, and then pre-arrange po yung mga marriages. Most likely, ito po ay ganoon ang nangyari. Okay, but later, makikita natin sa story, David even praised her. Pinuri pa siya ni David dahil sa kanyang karunungan sa verse 33. Blessed is your advice in English. Sa Tagalog, nalusaw yung advice. Sabi niya, pinagpala o purihin nawa ang iyong kabaitan. Nawala po yung advice. So, medyo malayo po, Hindi ko alam kung nangyari sa translators natin noon. Pero sabi niya, blessed is your advice. Blessed is your counsel. Ibig sabihin po niyon. Blessed is your good understanding, your wisdom, and blessed are you. Hindi napapansin ni Nabal yung katalinuhan ng kanyang asawa. Pero si David, sa pangungusap pa lang na binitiwan ni Abigail, na-discern na niya that she was a woman of wisdom. At si Nabal din, he did not benefit. He did not benefit from the wise counsel of his wife. Hindi po siya nakinabang sa marunong na kaisipan ng kanyang asawa. Hindi siya nakinabang. Bakit? Because he ignored her. Binaliwala niya po ang kanyang asawa. Binaliwala niya po ang kanyang asawa. Habang sinusulat ko ito, natatawa ako. Sabi ko kay Linda, sabi ko, natatawa ako dito sa ginagawa ko. Kasi naalala ko po yung aking blunder
itong huli kami magpunta sa Quezon. Ano po? Ano? Tayo mga lalaki, pag nagda-drive tayo, lagi nagpapaalala sa atin yung ating mga asawa. Yes? Amen, di ba? Parang may dalawang driver, di ba? Siguro kung mahina lang yung flooring ng ating mga sasakyan, matagal lang butas. Sa kape-preno nila, di ba? Lahat po ng lalaki, gano'n, no? Pero ito po, classic ito. So, sabi ni Linda sa akin, ganito, pinapaalala niya sa akin, Sabi ko, sa tingin ko, maaalala ko lahat yan. Lalo na kung tatahimik ka lang. Ang masakit po rito, kasama namin yung aming mga anak. Kaya meron akong 3 witnesses at yung isa ay narito. Okay. So, madaling sabi ko, I took away that was uncommon to me, or uncommon to us. But it should have been a shortcut. I drove there once, pero hindi ko po siya talagang kabisado. And so, I did it. What happened to us? Instead of going to Quezon, we found ourselves going back to Manila. At talaga kung pahiya ako sa mga anak ko. Kay Linda rin, pahiya po ako. Pero ganun tayo kumisan, mga lalaki. Dahil sa kumisan yung ating mga asawa, ay maraming suggestions, maraming sinasabi, nagkakaroon tayo tuloy, napapaso tayo. At sinasabi natin tuloy, ba't ba ako makikinig dito sa babaeng dito? Well, Abigail was not like that, of course. Pero alam ko na yung ating mga asawa, mga Abigails din sila. At marami po silang karunungan. Masasabi ko ay, kung atin lang na pinansin o tinanggap, nasave sana tayo sa maraming bagay na ganun. Kaya tuloy sabi ni Sarah noong araw na yun, basta ako. Sabi niya, ayoko nang, i-humble pa ako ng Lord. Yun ang sabi niya. Kasi pagka meron pa pong mga bagay na sinasabi ko at ginajustify ko yung sarili ko sa biyahe iyon, basta ako, sabi niya, ayoko nang i-humble ako ng Lord. So, he discerned, the wisdom of Abigail. Abigail is an example of a Proverbs 31 woman, by the way. Siguro continuation ito ng Mother's Day message natin. Proverbs 31 and 26. She opens her mouth with wisdom, and on her tongue is the law of kindness. Siya po ay isang virtuous woman, kahit na po ang asawa niya ay masama ang ugali. Question I ask myself is this: gaano karaming mga lalaki ang nagdadala ng malaking pagdurusa sa kanilang mga pamilya dahil hindi nila pinakinggan ang payong may karunungan kasama na ang sa kanilang asawa? Gaano karaming paghihirap ang naranasan ng ating pamilya dahil nagkamali tayo ng desisyon na kung nakinig lang tayo sa payo siguro ng ating matanda, payo ng pastor o payo ng kuya o sino man, at lalo na payo ng ating asawa, na iligtas sana natin ang ating pamilya sa mga pagdurusang nyo. Katulad nun, sabi na, yan, tuloy yung oras natin, madagdagan, nag-asusan pa tayo sa gasolina. Tama yun, di ba? Nag-asusan kami sa gasolina, yung oras namin nadagdagan sa halip na mabawasan. Dahil hindi ako nakinig sa aking asawa. Dahil ang sabi ko sa kanya, siguro mas hindi ako maliligaw kung tatahimik ka lang. That's putting it nicely, by the way. Okay, remember God's command in the beginning was both given to the man and the woman. Again, I go back to Genesis 1 and 28. Nang gusto ko lang i-highlight po dito is that, then God blessed them and God said to them, blah, blah, blah. So ito, si Adam at saka si Eve, ang binigyan ng responsibility to be fruitful, to manage the earth, to take dominion, to subdue the earth. Hindi lamang po yung tatay. And I believe also in the home, na ang management po nito ay ang tatay at ang nanay. Though we know from the Bible also that the husband is the head of the house. And yet, God has given wisdom to the wife as well, na kung saan ang lalaki ay pwedeng mag-draw from. The husband must be able to draw from the wise
counsel of the wife because it is available. Nabal did not do that. Hindi ginawa iyon ni Nabal sa kanyang buhay. So this means that God has apportioned to women as well wisdom and knowledge to be productive and the ability to harness what God has given to mankind. Sila po ay binigyan ng Diyos ng kaloob na marami na kung saan magagamit. So, sometimes we men struggle in our marriages because we look at our wives as inferior. Mababa ang tingin natin po sa ating mga asawa. Siguro lalo na doon sa mga sitwasyon na yung lalaki nakapag-aral, pagkatapos yung babae hindi nakapag-aral. Lalo siguro merong tendency na ibaba. Well, women are not inferior to us, men. Hindi sila inferior sa atin. They're just amazingly different. Sila po ay iba lamang. They're wired differently. I don't know about you, but I still remember the day when we walked home. Yung aking mga anak, nung mga araw na amin po silang inuwi. Naalala ko nung iuwi namin si Nico, kasama namin si Sister Beulah, si Sister Nida, o yung ay mga kasama. Inuwi namin si Nico. Nung inuwi ko po si Nico, kasama ko naman yata si Ate Edith noon. Nung inuwi namin si Sarah stayed for 7 days more. Na-incubate po si Sarah. Kami-kami lang yata umuwi noon. But for the first baby, yung mga babae po, pag hinawakan nila yung kanilang mga, alam nila kung saan nahawakan. For us men, it feels so awkward. Hindi mo alam. Alam ng babae na malambot ang kanilang leeg. Alam ng babae na yung bumuna nila yung malambot. Alam ng babae maglamping. Kahit the first time lang nila. Alam nila yun. Tayo mga lalaki talaga, hindi natin malaman. Sa kumahawakan yung anak ko, baka mapilayan ito, di ba? Ganoon tayo. Hindi tayo wired para sa ganoon. Seldom do men know what they would do to a baby. Kahit po ngayon, natakot ako humawak. Even after the 3 babies in our house, takot pa rin ako humawak ng isang sanggol. Baka masaktan ko po siya. So ang mga babae, meron po silang karunungan na pinagkaloob sa kanilang Panginoon, skills, giftings, talents, na kung saan sa kanilang po natin makikita yon. The difference po ng babae at ng lalaki, isa din, stark difference is that yung pain, forbearance po natin sa pain, mas matindi yung mga babae. Pagdating sa pain, makikita kayo ng lalaki, mga macho, mga matipuno, pagdating sa injection, takot. Yung mga asawa natin, ilang injection na sa likod na rinabot yung mga yan, spinal ba yun? Yung mga na-injection. Ang lalaki kaya nakarayong noon. Yung mga lalaki, talagang mga tatuan pa, pagdating sa injection. Meron po akong uncle, tawag namin sa kanya Tarzan kasi ang laki-laki po ng kanyang katawan, karpintero po siya. Natawa ako nung ako'y bata, sapagkat nung araw na susundo mo kasi yung doktora, sa bahay, sinundo po namin yung doktora, nung i-injection na po, ayaw magpa-injection. Takot sa injection. Pero yung mga babae po, sila ay matindi pagdating sa sakit. At yung kanilang patience, parang Mother's Day ngayon. Yung kanilang endurance ay ganoon po. Buti na lang, pwede ko magkubli doon. Ito leading ng Lord eh. Amen. So, that's why many women are praying for holy intervention by God. Sila po ay nananalangin sa banal na paghihimasok ng Diyos sa kanilang buhay dahil sa kanilang asawang ayaw tumanggap ng kanilang mga payo. May we learn to listen from the wisdom of people who have more experience than us and people, especially our wife. Number 2, a good husband or father seeks to prioritize his spiritual growth and relationship with God. Binibigyan niya ng kaunahan ang kanyang paglagong espiritual at ang kanyang relasyon sa Diyos. This is the most important thing that we can do for ourselves and for our family. Pagka po tayo mga lalaki ay malago sa ating spiritual life at malapit tayo sa Diyos, which is the key of all relationships, then our relationship with our wife and our children will be good. Di ba? Agree ba kayo ito, mga lalaki? Maybe kayo. Ito mo ito. Totoo po yun. Because this is the key of all relationships. Yung ating relasyon sa ating Panginoong Diyos.
Kung tayo po ay magkakaroon ng magandang relasyon, maniniwala po ako na aayos yung ating relasyon sa ating asawa, ganun din lalo sa ating mga anak. Sino po sa mga lalaki dito, naranasan nyo na yung mga anak ninyo nangangatwiran na sa inyo? Parang sinabi ko na yung mga anak ko nangangatwiran na sa akin. That's good. Diba? Mabuti na ang mga anak natin ay dumadating sa punto na sila'y nakakapangatwiran. Sa old school po natin, sa panahon nila Nanay Sally, pagkawa na yun, sinundan ko. Okay, sasabihin nila, magtigil ka, huwag ka sumasagot. Kaya po yung mga bata, hindi marunong mag-explain ng kanilang sarili. So, tingnan natin mabuti, alin ba yung sumasagot ng pabala at saka alin ba yung nagbibigay ng kanyang side. Eh hindi, pinalaki tayo sa magulang na sumail yung sumasagot sa magulang. If you answer back to your parents, then you are a bad child. Well, it depends. Paano ba siya sumasagot? Pinapangatwiranan niya ba ang kanyang sarili? Kasi many times, hindi natin nakikita yung other side na ang bata. You allow your children to explain themselves, pero dapat sa magalang na paraan. Pero pag malalaki na sila, o iba na, it's a different ball game. Talagang tagisan na talaga ng talino ito. Lalo na kung alam na nila ang Bible, kukutan ka pa ng Bible. Di ba? Iba na yung ball game ninyo. Pagdating mo sa punto yun, you better know what you're standing on. Kinakailangan alam mo kung saan ka nakatayo, at alam mo rin ang Bible mo. Kung ang mga anak mo lumaki sa Sunday school, at nagpipreach na din, magbabatuhan kayo ng verses sa bahay. Kaya importante, alam mo kung ano ang iyong sinasabi. And so Abigail painted a beautiful picture of her husband. Well, Abigail can do nothing, but to agree with the servant who said, "He's such a scoundrel." Alam ko nung servant na hindi magagalit si Abigail. Na sinabi niya, napakahamak ng iyong asawa, hindi siya makikinig sa mga makikiusap sa kanya. At inulit lamang ito ni Abigail nung kaharap niya na si David. My husband is such a scoundrel. Ang asawa ko ay mahirap kausapin. Sabi niya po kay David. Nabal is his name and folly is his name. You know what a scoundrel is? A scoundrel is an unprincipled person. A dishonorable person. Isang tao walang prinsipyo, isang tao walang dangal. He never grew spiritually. He refused to change. Yun po ang message sa akin dito. Hindi po napabago itong si Nabal. So Psalm 55 verse 19, pero sa Tagalog po kasi ay wala yung aking gustong ipakita. Sa English ko babasahin, pero sa Good News Bible, manahit po nito ang nais kong convey sa inyo. Psalm 55 verse 19, God who has ruled from eternity will hear me and defeat them. The psalmist is talking about his enemies. For they refuse to change and they do not fear him. If I can say this, those who refuse to change does not fear God. Kaya kinakailangan natin mabago. So Nabal is a picture to us of a person who never changed. Hindi po siya nabago sa kanyang kalagayan. Even if he was blessed, with a beautiful, lovely, and intelligent wife. Or a wife that is filled with wisdom. I hate to say this, but I will say this. Marami po mga Kristiyanong lalaki nakaupo at tila nanonood lamang sa iglesia, nahihirapang maging tunay ng mga alagad. Many of us men become like spectators in the church, in the spiritual goings on in the church. We are not involved ourselves. We do not lead our family in the spiritual things of God. Hindi tayo nangunguna sa kanila na maglaan tayo ng mga spiritual na mga activities. Hindi po tayo iyon. Para tayo hinihira pa kuminsan ng ating asawa na tayo po ay mag-lead. Many become passive about the call to change. Ganun din. Marami po sa atin ay parang, sabi natin ay baliwala o kaya hindi natin iniintindi yung mga panawagan sa pagbabago. Maging yung panawagan mismo ng banal na espiritu
sa sarili nating buhay. And sadly, some are still bound by certain behavior patterns since their childhood. Marami po sa atin ay nakagapos pa sa mga ugali natin doon sa luma nating pagkatao na buhat pa sa ating mga pagkabata ay nasa sa atin na. Na hindi po nakasumpong ng deliverance pa sa ating buhay. Meron mga tantrums tayo ngayon. Nahihirapan ang ating asawa, ang ating mga anak, makideal po sa atin. Painfully I've learned, I was such a person na natatakot yung aking mga anak, not in a healthy way. Not in a healthy way when they were growing up. And I learned this from Nico, mismo, na nagsabi sa akin ito. It's a painful learning experience for me that I have to repent. And then ask God, Lord, change me. Change me, Panginoon. And still sadder to say, some are still bound to alcohol. Some are still bound to drugs. Some are still bound to gambling. And some are still bound to pornography. Yun po yung malungkot na kalagayan kuminsan ng mga tatay ng tahanan. Some are bound to anger. Sila po ay nakagapos pa sa mga galit na naipasa sa kanila ng kanilang mga magulang. Without trying to expose my parents, early on in our marriage, pag bumibisita po kami ni Sister Linda sa aking mga magulang, lagi kami nagkakagalit. And she pointed it out to me, teka muna, bakit? Pag tayo bibisita lagi sa mga magulang mo, lagi tayong nagkakagalit. And then in there, we discern that there's a spirit of anger in our family, in my family. And so we had to deliver ourselves out of that situation. We had to warfare ourselves out into that situation, in my situation, in my family situation. And hopefully, we are already free from that. Di na kami nagkakagalit kung binibisita ko po nanay ko ngayon. Or should I say, bihira na lang. Kapag ang isang lalaki tunay na naghahanap sa Diyos, siya'y tumatanggap ng pagpapalakas mula sa Diyos na tutulong sa Kanya upang mabago. Kung tayo po yung humihingi ng pagbabago, tayo binigyan ng kalakasan na mula sa Diyos. I think you missed Job 5:8. I will read Job 5:8. Ngunit sa akin, hahanapin ko ang Diyos, at sa Diyos ay aking ihahabilin ang aking usap. And verse 11, na anupat kanyang iniuupo sa mataas yung mga nasa mababa, at yung nagsisitangis itataas sa katiwasayan. Those who cry out to God for change, men should cry out to God for change. We should cry out to God for change. Lord, change me. As a husband, as a father, Lord, change me. Baguhin mo ako, Panginoon. Lord, ina-apply ko ang dugo ng Panginoong Hesus sa aking isip, sa aking damdamin, sa aking salita. Lord, let me not hurt no one. Huwag mong hayaan ako'y makasakit sa sino man, lalo na sa ating asawa, sa ating mga anak. When we change, the greatest beneficiary, yung pinaka-dakilang tatanggap ng benepisyo, sino? Ang ating mga mahal sa buhay. Ang ating po mga mahal sa buhay. So if man truly wants to lead their families rightly, they would need to prioritize their spiritual growth and relationship with God. And man, this needs a plan. Kinakailangan natin plano, mga lalaki. Okay, we cry out for change. What's the plan, Lord? Ano ang plano, Panginoon? We need to make decisions. What's the plan, Lord? How can I get rid of myself of this negative behavior? Paano, Panginoon? Well, generally speaking, we need to meet with God. We need to decide, Lord, I'll meet with you daily. Now, however long, however short, I meet with you daily. That's my plan. I'm going to meet with God daily. I'm going to pray. That's part of the plan. Second, Lord, I will read your word daily. That's part of the plan.
However long, however short. No, verses, chapters of the Bible, you've got to have a plan. Kinakailangan planuhin mo. Okay, nais tayong mag-prioritize ng ating buhay sa Panginoon, maging malapit sa Lord, spend time with God. The best thing you can do for yourself, the best thing you can do for your family, the best thing you can do for yourself when it comes to your job. No, ano man ang gagawin mo, apektado na po yun. Lahat na po. Okay, and then, you need to have a plan. And this included, by the way, to memorize the Word of God. You've got to have a plan. If it is one verse a month, 1 week, one verse per week, 1 verse a month, huwag naman 1 verse a year. Kailangan po natin gawin ito. Tatalino tayo. Naalala ko tuloy yung mga estudyante, pag-pray natin mamaya. Remind niyo po ako, we're going to pray for the students today. So, tatalino ka. No, it will sharpen you. It will sharpen your mind para ikaw ay lalong maging mahusay ng Ama. So, you've got to have a plan. Ask God for that plan. Include this. General plan na binanggit ko po sa inyo. Number 3, lastly, a good husband or father will seek to free himself from his wrong ways. Nababanggit ko na ito kanina pa. Ang isang ama na nais na maging mabuti, isang asawa na nais maging mabuti, ay mag-ahangad na siya makalaya mula sa kanyang mga maling ginagawa. Kanyang maling mga ginagawi. You see, Nabal never broke free from his sin. He wasn't able to do that. Nabanggit na natin na hindi siya nakikinig sa kanyang asawa, wala siyang pinakikinggang payo. Nabal left his selfishness and pride controlled him. Huwag pong mangyari sa atin mga kalalakihan. Na dahil tayo may pinag-aralan, mataas ang ating tungkulin, tayo kumikita ng malaki, na tayo po ay yumabak at tayo mabulag nito. Makontrol ang ating buhay ng pride. You see, change is possible because we're new creations in Christ now. Posible po ang pagbabago. If anyone is in Christ, he is a new creature or creation. All things are passed away, behold, all things have become new. Bago na po ang mga bagay sa ating buhay. Po, patuloy na nagbabago, patuloy na nawawala ang luma nating buhay. And God provided a way for us to break free from the hold of the enemy. May paraan para tayo po'y makawala diyon. Sa James 4:7. James 4:7, sabi po'y pasakop kayo sa Diyos. Natapwat magsisalangsang kayo sa Diablo. Submit yourselves to God and resist the devil. So meron pong nais ipagawa sa atin ng Panginoon. Let us surrender our life to God, submit ourselves to God on a daily basis. On a daily basis. And this goes also, of course, sa lahat sa atin, hindi lamang sa mga kalalakihan, but more so sa mga kalalakihan. Kailangan po natin ito. After Abigail successfully prevented David from slaughtering Nabal's men, she went to tell her husband and found him so drunk that she waited till morning light in order to tell him. Malaman po, pagkatapos na ma-deliver ni Abigail, I see Abigail as a very powerful intercessor. She humbled herself and she owned up, Nabal's fault. Talagang inangkin niya, patawarin mo ako, the mistake beyond me, the sin beyond me. Yung point about ng isang intercessor. Abigail was a very powerful intercessor. At pagkatapos niyang may pagtanggol ang kanyang asawa, she went, to where Nabal was, and they were feasting, and he was very drunk. He was very drunk. Siya lubhang nalango, sabi sa verse 36, kaya siya hindi nagsaysay sa kanya ng anuman, munti o malaki hanggang sa pagbubukang luwayway. You see, a lot of men cannot be refrained from their cherished pleasures. Maraming lalaki hindi po masawata sa kanilang libangan, kinagigiliwang libangan. Minsan siguro nakikipag-agawa pa sa channel, sa remote control dahil gusto mo tatay manood ng basketball, yung mga anak gusto manood ng cartoons, pwedeng gano'n. Buti na lang, maga ngayon ng NBA. Meron ba ngayon? Wala ngayon. Ganyan, ha? Okay. Sino mga Spurs? Okay, Spurs.
Alam ko si Abby mayami hit yan. Kaya Spurs ako. So, kailangan po natin ng control at pagbabago sa ating buhay. No? Maging po sa ating mga libangan. Nasasawata ba kayo ng asawa ninyo sa inyong mga libangan? Medyo pakinggan po natin sila. Like Nabal was indulging in his selfish pleasures. It was likely it was his habit to be drunk. Of course, siguro naman po, harinawa po, wala po pa nasa ganito pang kalagayan sa atin na habitual. So meron po, minsan ako po ay sana po unti-unti, dahan-dahan. Makatawid na rin tayo, makawala na rin po tayo doon, sa ating kahinaan na yon. Minsan po ay nayayaya pa po, pastor. Okay? Kung ang Diyos ay mabiyaya, lalo naman ang inyong pastor, ay hilingin ko sa Diyos na maging mabiyaya. Ako'y tao lamang na hindi ko kaya kayong sabihin na patawarin. Ang Diyos ay nagpapatawad nga po sa atin. Pero huwag tayong tumigil doon. Huwag tayong tumigil doon. So, ngayon, yung mga malulubhang libangan po, katulad ng drugs, ay yan talaga. Kinakailangan po lubos at lubos na kailangan mawala agad at sa tulong din ng Panginoon. Sa batid ni Abigail, ang pagkipag-usap sa isang taong lasing ay pag-aaksaya lamang ng panahon. Kaya hindi na po niya kinausap. But one thing also blinded this man was that because of his riches, he became blind to the need of others. Naging proud siya, naging siya ay mayabang, naging palalo siya, and he was blinded by his riches. Sabi nga natin sa verse 2, he was very rich. But like the rich fool of Luke 12, katulad po ng mayamang lalaki doon sa Luke 12, siya po ay mayaman lamang sa mga bagay ng sanlibutan, but siya ay hindi mayaman sa mga bagay ng ating Panginoong Diyos. Huwag po tayong maging ganito. The Word of God has no place in a heart that has been deceived by this world's goods. Alam niyo po, kung kayo ay addict sa television, kung kayo ay addict sa recreation, ano man po, lagi pong walang puwak ang mga bagay ng Diyos sa inyong puso. Laging walang puwak. Wala kayong panahon para rito. Ano po, sa mga bagay na yun, meron kayong panahon, pero sa panalangin, sa pagbabasa ng Bible, wala kayong panahon. It will always be that the Word of God will find a place in the heart of a person that is so engrossed to the things of the world, be it money, be it pleasure, be it amusement, whatever it is, na meron po nandiyan. Sabi po sa Matthew 13 and verse 22, at ang nahasik sa mga dawagan ay yung dumirinig ng salita, ngunit ang pagsusumakit na upol sa sanlibutan at daya ng kayamanan siyang umiinis sa salita at siyao'y nagiging walang bunga. You see, riches can make us proud. Again, okay, wala pa naman pong ganong kayaman talaga sa atin. So maybe I'm embarking on the wrong chain, but anyways, let me say that. Sabi po ng Diyos sa Israel, beware that you do not forget the Lord your God by not keeping His commandments, His judgment, and His statutes. That you say in your heart, my power and my might and my hand have gained me this wealth. Pag nasabi na po natin yon, ay, ako'y naging ganito dahil sa aking sariling sikap, yung mga tinatawag natin, self-made individual, self-made person, from rags to riches, by their own strength, by their own willpower. Pagka po tayo mga Kristiyano nagsabi niyon, sinasampal na natin ang ating Panginoong Diyos Ama. For truly, there is nothing that we have today that is not God-given. That is not God-given. Today, I thank God for my wife. I thank God for my children. I thank God for the family that He has given me. I thank God for the ministry. I thank God for the calling. I thank God for you, the church. I thank God for all the bitter and sweet experiences for the last 34 years of my Christian life. Kasi alam niyo po, kasi edad ko ang ating iglesia. Bagamat di ako ng born again dito. Pagiging Kristiyano po. So 34 years din. For the last 34 years of my Christian life, I thank God today for all the bitter and sweet experiences I've had as a Christian. For they made me what I am today. No, and in a way, God used your wife, your children, our family here, the MCCF family, to make what we are today. Kung ano tayo ngayon. Tayo po'y magpasalamat sa araw na ito. But his heart became so proud and selfish because of that riches. Sabi po sa Proverbs 29:23, a man's pride will bring him low,
but the humble in spirit will retain honor. Ibababa siya ng Diyos. As what happened to Nabal here. And so, again, response to Nabal sa emissaries to David, who is David? Wala siyang utang na loob kay David, samantalang si David ang savior ng Israel at the time when Goliath was coming and defying the God and the army of Israel. Hindi niya kinikilala yun. And of course, inisulto niya maraming mga bataan ngayon na lumalaya sa kanilang mga Panginoon. Sabi pa niya ganoon. Well, of course, we know that David was on the run for his life, not because of his faults, not because of his mistakes, but it was because King Saul was very jealous and he wanted him killed. Nais niyang patayin si King David. So, yung insulto po ni Nabal was out of place at hindi po totoo yung kanyang sinasabi. Minsan, pag tayo po ay nakaririwasa sa buhay, tayo po ay nai-insulate ng kariwasaang ito, at kung minsan hindi po natin nararamdaman yung nararamdaman ng naroroon sa ibaba. And as a church, at kahit po tayo karamihan dito ay nasa middle class lamang, ito yung kailangan ingatan natin, na hindi po tayo ma-insulate sa kahirapan ng tao, na tayo po bilang mga anak ng Diyos ay may bahagi sa pagbibigay sa mga nahihirapan. And our church, although many times it's difficult for us, ginagawa natin ito at patuloy na ginagawa natin dito sa main church at sa mga outreach churches natin. Salamat na lang sa Diyos na mayroon po nagbibigay sa atin ng salapi na pambili ng mga school supplies na pinamigay po natin ito recently. But let me challenge you. Na hindi po natin kinakailangan iasa sa kanila. Iasa sa relief, iasa kay Pastor Johnny Pascuale sa Kingsgate Church sa Amerika nagbibigay ng school supplies. Tayo rin po kusa. Pwede rin tayo magbigay ito para sa school supplies ng sino mang mangangailangan ngayon. Salamat din sa scholarship na available sa ating pong local government. Siyempre, pag wala ka lang makunan, sino nga hanapin mo? Dalawa lang, si Ami at si Jimmy. Of course, si Lord, nagbibiro lang po ako. Kung ano yung mga meron po sa local government natin na pwede natin ituro ang mga tao, ginagamit din natin yon. Meron po tayong mga recipients ng 4Ps na naririto. So, salamat sa Diyos na meron po mga programang gano'n. Pero hindi natin iniaasa sa kanila. Tayo may pakialam. Yung mga ama ng tahanan na may pakialam. Sabi ko lagi at sinasabi ko, kung tayo nakapagpatapos na ng ating mga anak, tayo po'y makialam pa sa ibang mga anak sa mabuting paraan. Tumulong tayo sa pagpapaaral ng iba pang mga kabataan na hindi po na kayang mapag-aral ng kanilang mga magulang o kulang ang kanilang kakayanan. Okay, so when Abigail finally told Nabal how she had appeased David, nung sabihin na ni Abigail, kung ano nangyari. Ano nangyari po kay Nabal? Inatake siya sa puso. Sabi ng marami, buti nga sa kanya. Verse 37, nangyari na kinamagahan ng ang alak ay mapawi kay Nabal na isinaysay ng asawa niya sa kanya mga bagay na ito, nagkasakit siya sa puso at siya naging parang isang bato. Ay stroke siya. Na-paralyze siya. Na-stroke siya. Praise God, 10 days after pa siya namatay. I believe within that time period, baka nakapagsisi na si Nabal. So huwag tayong magugulat kung si Nabal ay nasa langit din. Kasi may time frame 10 days. Siguro sisi na si Nabal. Ano po? Yung mga nagkakasakit sa atin, mga nakakaranas sa atin ng partial paralysis, o kaya minsan nawawala ng boses, gano'n. Hindi ba doon lamang natin na-appreciate yung ating health? Pag wala na, pag hindi na natin maibagon yung meron nga isang kausap ko dati, hindi ko alam kung sa phone o personal, sabi niya, Pastor, may mga umaga nagigising ako, hindi ako makakilos. Ang arthritis ko parang buong katawan na. Ganyan lang daw siya sa umaga. Nagpipray, Lord. At dahan-dahan, maya-maya may kikilos din niya. Doon mo ma-appreciate na tayo ay nakakaganon pa. Yung mga kabataan, pag ako nanonood ng basketball, lalo na pagka NBA, tataas po nung mga
Lipad, sabi niya. Noong mga nasa basketball lang. Kahit doon sa ordinaryong liga, nanonood ako, minsan napapadaan ako dun sa attend kayo ng MCCM Old Zaniga. Nakikita niyo yung mga nagba-basketball doon, mga bata, ang lalakas nila. Sabi ko sa sarili ko, ganyan din ako noon. Ganyan din ako noon. Hindi ako mabawal ng nanay ko sa kalalaro sa basketballan na walang cover. Hindi ko alam kung nangitim ako, talaga maitim na lang ako dahil sa basketball. Pero totoo yun. Alas 12 ng tanghali ako nasa basketballan. Kahit nag-iisa ako, nagsushoot ako doon. Love na love ko po nung araw yan. Anyway, what would happen if men renounce their sins, repent of their foolishness, and submit themselves to God to break free from their sins? Ano mangyayari mga kalalakihan kung tayo magsisisi ng ating mga kasalanan, tatakwil natin ang mga kailangan po natin, at ipasakop natin ang buhay natin sa Panginoon? Ano mangyayari? Maraming mangyayari. Maraming mababago. Sasaya ang buhay natin. Hindi lamang ng ating misis, ng ating mga anak, kundi tayo mismo. Sasaya po ang ating buhay. Mababago po tayo. Ay, mababago tayo. Mawawala po.